Hi guys, welcome back to our YouTube channel, Teacher Joylyn Online Review, and this is Teacher Joy. So another drills, another questions, another learnings tayo. Okay, so sige, simulan na natin. Okay, so mga ganitong question is a conclusion. Kapag sinabi natin conclusion, this will be the end or finish of an event or process, or di kaya last judgment or decision. No, so, kung sino man sa inyo ang magagaling mag-judge, mag-final decision. So, dito niyo ipakita sa ating conclusion. Sige, let's go with 135 question. Okay, Robert is a wizard. What can be concluded? A. Robert can fly. B. Robert is a wizard or he is a superhero. C. Wizards are not ordinary people. D. Robert has magical powers. E. Robert can cast a spell. So when we say conclusion, no, babasihan lang natin yan sa ating statement. Wag na po kayong mag-overthink kasi yung solution or yung answer natin ay narito lang din sa ating statement. So, sa ating statement, anong sabi? Si Robert ay isang wizard. Okay, so alin sa limang options na ito ang nararapat? Alin dyan ang may wizard? The correct answer is letter B. Robert is a wizard or he is a superhero. So in logic, no, if a statement is true, kung totoo daw yung statement, then the disjunction or statement including it is also true. So yun yung paano sagutan ng ating conclusion or yung mga logic way. Okay, nakuha. Another question. 106. Robert is a wizard. Or Robert is a superhero. Yan, wizard tsaka superhero. Robert is not a wizard. What can be concluded? Ito medyo may something na hindi nyo naintindihan kasi yung statement natin si Robert ay wizard or di kaya si Robert ay isang superhero. And then, another statement ay si Robert hindi na naman siya wizard. So, ano kayo magiging conclusion natin? No? Is it letter A, Robert cannot cast a spell? B, Robert is a superhero. C, Robert is an ordinary boy. D, Robert does not have a broom. Or E, Robert does not have a magical powers. Okay. Yung unang tanong natin, ito ay very easy kasi medyo konti lang yung babasihan ninyo or short statement lang siya. Pero dito kasi sa 136, no, merong positive tsaka negative. So, paano ito sagutan? Ang ating rule dito, guys, kapag ganitong mga questions, no, if A or B is true daw, kapag ang A na statement, ito ang A natin, tsaka ito yung B natin, is a true statement, then B must, if A and B is a true statement, not true ito, and not A is true, tapos si A na naman, di ba, nag-period, so another A na naman, and another A is not true, ano yung magiging kasunod? Yan, parang ganyan siya. Sige, ulitin natin para maintindihan. Kasi ito yung batas eh. Okay. If the statement A, Robert is not a wizard, is true, and the statement B naman, Robert is a superhero, is true, ang rule dito, kapag ganyan siya, babalik kayo sa statement A, hindi na siya magiging totoo. So, kung Robert is a wizard, dapat Robert is not a
a wizard naman. Ganon din siya kapag sinabi natin sa statement natin na Robert is not a wizard, no, dito. So, the statement A na naman sa susunod is Robert is a wizard. Yan na siya kapag true. Yung susunod na statement A naman ay magiging false, no? Or it's not true. So, ano kaya yung magiging statement B? Kasi yung statement A is hindi na siya totoo or false na siya. So, paano naman yung statement B? Paano siya sagutan? Magiging totoo kaya or hindi siya magiging totoo? Okay. So, kapag ganito na, ang statement B natin ay magiging totoo. So, magiging totoo. So, kung magiging totoo siya, ang statement B natin, no, alin nga ang statement B natin? Ito. Kasi ito yung statement A. So, Robert is a superhero. Dapat, ano siya? Kung totoo, letter, wala kang babaguhin. Letter B, Robert is a superhero. So, tandaan natin ulit ha. Kapag yung statement A tsaka statement B is totoo, ang kasunod nun ay yung statement A, hindi na siya magiging totoo. Maglalagay ka na ng not na word. Pero yung statement B ay magiging stay siya or magiging remain siya sa totoo. So, yun. Nakuha? So, medyo confusing, medyo mahirap. Pero when you understand the rule kung paano to sagutan is magiging madali na sa inyo. Okay? Sige, another question. 137. If Robert is a wizard, then he has a magical powers. If he has a magical powers, then he can cast a spell. Robert is a wizard. What can be concluded? Ayan, so medyo mahaba yung statement natin. So ano yung magiging conclusion? A. Robert or may not have a broom. B. Robert does not have a magical powers. C. Robert can fly. D. Robert has a broom. Or E. Robert can cast a spell. Okay. Again, sa pagsasagot ng conclusion, i-out natin or alisin natin yung mga words na hindi naman siya part ng ating konteksto. 'Di ba? Yung una kong sinabi sa inyo na dapat sasagot kayo ng mga letters or ng mga words na andun dapat sa konteksto natin kasi ganyan kung paano sagutin ang ating conclusion. So for example, dito tingnan nyo ha, letter A. Robert may or may not have a broom. Binanggit ba sa statement natin yung broom? Hindi. So again, out natin si letter A kasi hindi nabanggit, no? Letter B, Robert does not have a magical powers. O, ayan. Tama kaya na sabihin na wala siyang magical powers? So, ang tinatanong, ano yung conclusion? Sinabi natin, go back with the statement, sinabi na si Robert ay may magical power. So, therefore, hindi siya ang ating conclusion, letter B, kasi si Robert nga po ay may magical power. So, hindi dapat does not have. Out natin si letter B. Ayan, out na natin sila ha. Robert can fly. Binanggit ba sa statement natin na makakalipad siya? Hindi, 'di ba? So, therefore, out na natin si letter C. Oh. Robert has a broom. Binanggit ba sa statement na may broom siya? Okay, wala din. So, out natin si letter D. So, ang natitira lamang natin ay letter E. Okay, so bago kayo sumagot, sige, tingnan muna natin. Robert can cast a spell. Tama kaya yon? Makakapag-spell siya, no? O, tingnan nyo sa statement. Anong sabi sa statement, guys? Anong sabi sa statement? Sinabi dito na if he has a magical powers, then he can cast a spell. So, kung may magical powers siya, kaya niyang mag-spell. So, correct, letter E. Yan ang ating tamang sagot. Diba? Ganun lang naman kadali. Sa conclusion, paano nyo sasagutan? Go back with the statement. Ganun lang. Yung words din kasi, magiging clue nyo din yan eh. Kapag yung word sa mga options ay wala,
hindi nyo nabasa sa statement. Therefore, may 30% kayo na hindi siya ang magiging sagot. So, gets? Okay, sige. 138. Si Robert si Robert ulit, no? Sige, favorite si Robert, yan ang ating question. If Robert is a wizard, then he can cast a spell. And if Robert is a superhero, then he can fly. Robert is a wizard or a superhero. What can be concluded? Ayan, concluded na naman, conclusion. So, si Robert daw ay isang wizard. So, kung wizard siya, makakapag-spell siya. Si Robert din ay isang superhero. So, kung superhero siya, makakalipad siya. So, si Robert ay isang wizard or isa siyang superhero. Anong conclusions natin dyan? A. Robert can cast a spell. B. Robert can fly. C. Robert can cast a spell or can fly. D. Robert has magical powers. E. Robert has a flying broom. Unahin natin sagutin yung mga words na hindi naman part ng sentence natin. Anong letter? Letter E. Robert has a flying broom. Out natin yan. Binanggit ba sa statement na may broom siya? Na may walis siya? Hindi. Okay. What about letter D? Binanggit ba sa statement natin na may magical powers si Robert kahit na siya ay wizard, kahit na siya ay superhero? Hindi. Yung binanggit lang ay kaya niya mag-spell at kaya niya mag-fly. Si letter A tsaka si letter B, itong dalawa na to ay nabanggit sa ating options. Pero guys, for example, sasagutan lang natin or sasagutan natin yung letter A or yan yung magiging answer natin. Tama naman na Robert can cast a spell, pero we can also conclude that Robert can also fly, di ba? Kasi nga si Robert ay isang wizard tsaka isa siyang superhero. Tingnan nyo si letter C. So, ang letter A tsaka si letter B, incomplete yan ha. So, si letter C, ano? Robert can cast a spell or he can fly. Complete answer si letter B. So, ito, kasi total package, no? Total package letter C. So, our correct answer is letter C. Nakuha ng mga taong bayan. Sige, ang sarap din sagutan ng conclusion kasi dito din nasusukat on how you think, on how you conclude, no? Ayan. So, 139, this will be our last question, guys. Sana makatama na at ma-perfect. Okay. So, 139. Robert is a wizard. Robert has a magical powers. What can be concluded? Ayan, conclusion ulit tayo. A. Robert is a wizard and he has a magical powers. B. Robert is a wizard and he is a superhero. C. Robert is a wizard and he is not an ordinary boy. D. Robert has magical powers and he can cast a spell. E. Robert has magical powers and he can fly. Okay, so what is the conclusion? Paki-comment ka ng sagot 139. Super easy ng tanong ng 139, di ba? Robert is a wizard daw and he has a magical powers. Hindi masyadong mahaba yung statement, so madali lang siyang sagutan. Therefore, the correct answer is letter A. Tama. Robert is a wizard and he has a magical powers. Na ano nyo, na-notice nyo na yung letter A natin, di ba, is same lang yung statement niya dito. Kasi yan nga po ang sinasabi ko guys na yung magiging sagot natin sa when it comes to conclusion, when it comes to logic, ay nandiyan lang din sa statement. Huwag na kayong maghanap ng iba pang words or ng conclusion or mag-overthink kasi andyan lang yung sagot sa statement ha. So, if hindi naintindihan, basahin ng maayos yung statement, intindihin ng mabuti, no? At huwag kayong gumamit ng ibang words sa mga options, huwag niyong sagutan ng ibang options kapag hindi naman siya part ng statement, no? Huwag niyo siyang sagutan.
Okay, tingnan natin kasi letter B, ito na yung sinasabi niyo na wag niyong sagutan. Nandiyan ba sa statement natin yung word na superhero? Wala, 'di ba? So, out 'yan. Nandiyan ba sa statement natin yung word na ordinary boy? So, out natin 'yan. Paano ka ba maka-conclude ng isang statement kung hindi siya part ng statement? Paano mo masasabi na ordinary boy si Robert na hindi naman siya part ng statement? Ayan yung ibig kong sabihin. So, can cast a spell. Kaya niyo bang gawin yan? Kaya niyang gawin yan, pero wala dyan sa ating statement. So, focus lang tayo sa ating statement, guys, ha? Okay. Robert has a magical powers and he can fly. So, wala din sa statement na kaya niyang maglipad or kaya niyang lumipad. So, the best answer is letter A. Ayan. So, ilan yung score? Paki-comment. 5 out of 5. So, ang gagaling naman. Congratulations. So, thank you everyone. And dito na tayo nagtatapos. So, again, this is Teacher Chilin Online Review and I hope you learned something today. And yun lang po. Bye everyone. And don't forget to like and subscribe.